What's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. So, ang tanong niya, lagi kami nag-aaway ng girlfriend ko. Paano ba makipag-argue sa babae? Ang pinaka tatandaan mo when it comes to women, never ever argue with them. I'm not saying totally 100% never argue with them. So change your argument. Tandaan mo, ikaw ang nagpe-frame, tama? Ikaw ang nagli-lead, tama? Ikaw ang lalaki, tama? So dapat ikaw ang nagko-control ng conversation. Ikaw ang nagko-control ng emotions. So tandaan mo, ano ibig sabihin ng emotions? Feelings, di ba? So pag hiniwalay mo yung E sa emotion, ano ang E sa emotion? E is energy. Motions is the movement. Gets? So, bilang lalaki, like I said, pag nasa relationship ka na, ikaw ang magli-lead ng girlfriend mo or ng asawa mo, and even your family, and even your children. Kasi nga, ikaw ang lalaki. Gets? So, paano makipag-argue sa babae na kahit may conflict, kaya mo siyang kausapin? I know it's not easy, bro. Pag nakasanayan mo na lagi kang naiinis, lagi kang nagagalit, ibig sabihin, pattern mo na. So, mahirap ba tanggalin ang pattern? Yes, kasi it really takes time. Pero, kung ikaw ay magiging aware sa mga ginagawa mo at sinasabi mo, then, way ka to change that pattern. Gets? Kasi pag hindi mo talaga change yung pattern na yan, it always backfire on you. So, kahit sinong karelasyon mong babae, ganyan ka lang din. Or magiging ganyan ka pa rin. So, paano makipag-usap sa babae? Like a man. Okay, number 1, ang babae, like I said, ano sinasabi ko? Paano ang babae? How they operate? Based on their feelings, based on their emotions. So, pag sinigawan mo sila na kahit na tama ang sinasabi mo, they feel hurt. So, parang tinatakot mo sila every time na pagalit ka sumagot. So, dapat, hindi mo sila mamotivate sa ganun. Tandaan mo ganito yan, guys. Everything that you say, magnifying by your women or by your woman. Kasi, ano niya yan, kumbaga, binigyan mo siya ng isa, bibigyan ka niya 2, binigyan ka niya 3, bigyan ka niya 4. Kaya nga, binigyan mo ng isa, gusto pa niya ng isa. LOL! I'm just kidding. So, ayan, wala tuloy ako. Aga-aga kasi, puro ka ganyan eh. Hindi utak mo. Okay, balik tayo. Guys, ganito kasi, tonality of voice, the words that you use, yun yung pinaka-importante sa babae. Pero, tandaan mo, tonality ang pinaka tinitignan nila. Kasi doon nila na-feel if you are sincere or if you are really angry or talagang you are talking na. Kasi alam nila pag galing naman itong lalaki na to, pinipigilan niya magalit sa akin. Parang mas nakakatakot yun Ganun kasi ang babae. Kumpara sa nailalabas mo yung galit mo through your voice na sumisigaw ka, nagmumura ka. Yes, it helps you. However, the relationship, it may suffer, di ba? It may suffer the relationship every time you have an argument with her. Kaya nga dapat bilang lalaki, eto lagi ko sinasabi, Brad, tayo nagli-lead ng conversation. Kung pwede ka naman magalit, kung talaga hindi mo mapigilan, di isigaw mo. Maybe after 3 minutes, lower down your voice para mas maintindihan niya. Di ba may maganda naman? Pwede mo naman laruin as long as aware ka na dapat maparating mo sa kanya yung message na to. Let's say, nagsuot na naman siya ng provocative clothes, which is napag-usapan niya na. So, syempre, nakakainis yun, di ba? Ba't di ka nakikinig? Hindi pa ba malinaw sa'yo na ayoko ng ganyan ka? Na gusto ko pagkasama mo lang ako. Gets mo? Kung hindi naman kita pinipigilan sa lahat, pero ilagay mo naman sa lugar. Kung ang babae talaga, mahilig siyang, alam mo yun, nung nakilala mo, ganun na siya, then it may be also difficult for you to change her for the better. I'm not saying na hindi better yung nagsusuot ng provocative clothes. I mean, yung ideal for you, di ba? O yung ideal para sa relationship nyo. Kasi nga, kung ano man ang ginagawa ng babae sa relationship, it reflects on you bilang lalaki. Kaya nga, mas masakit sa lalaki pag ang babae nag-cheat. Gets? Kumpara sa lalaki na nag-cheat. Gets mo? Or kumpara sa lalaki na may kausap na babae. Diba? Kasi society's rule, it's given na ang lalaki is talagang
especially kung meron kang status, lapitin ka. Tandaan mo, ang status napaka-importante sa babae. Sa atin wala naman yun eh. Kaya nga we can have a girlfriend kahit na nagtatrabaho sa fast food, 'di ba? Hindi naman kailangan ng modelo, 'di ba? Kahit na sabihin mo businessman ka, ako naniniwala ako mas tipid magkaroon ng girlfriend na simple lang. Tapos tsaka mo paparana sa kanya yung mga bagay na hindi pa niya nararanasan. Yun yung masarap sa lalaki na ma-feel natin na naibibigay natin yung provision sa kanila na pangangailangan nila. Kaya nga kung mag-girlfriend ka talaga na galing na sa mayayamang boyfriend, baka sumakit lang ulo mo. Kaya hayaan mo na yung ibang lalaki sumakit ulo doon. So like I said, minamagnify ng babae ang bawat binibigay mo sa kanila. Even your feelings, yung love, yung emotions. So positive or negative, she always magnify that. Depende na lang kung magpapakasim ka. Huwag ka magpakasim, Brad. Sobra naman yung magpapakasim ka na talaga binibigay mo naman sa kanya lahat kahit di niya in-earn. Kasi pag mga ganun na, tandaan mo, ikaw, alam mo sa sarili mo, lahat ng madali makuha, walang value or hindi mo pinapahalagahan. Diba? Kaya nga, for example, kung binigay mo na lahat sa girlfriend mo at hindi pa rin niya naintindihan kung ano yung dapat niyang gawin, then, you need to think of it. Baka naman kasi binibigay mo yung lahat to manipulate her. Misa kasi ganun eh. Ginagawa mo lang yan kasi gusto mo sumunod ako sa'yo ng ganito, sumunod ako sa'yo ng ganyan. Diba? Well, wala namang masama doon kasi nga, you are the leader of the relationship. However, kung mapipil niya na you're doing that or hindi napipil niya na hindi genuine yung mga binibigay mo, binibigay mo lang is just for her to listen and to follow you, hindi rin maganda yung sa pakiramdam nila. Gets? Binamagnify ng babae lahat ng feelings na binibigay mo sa kanya or emotions. Lahat ng sinasabi mo or lahat ng binibigay mo, positive or negative, dinodoble niya. So isipin mo, sun and moon. Ikaw ang sun, she's the moon. So ano ibig sabihin? The more na the sun is hot, the more the moon gets brighter. The more na mas maliwanag. Kaya nga 'di ba nakakita ka na ng buwan sa tanghali because maliwanag or mas mainit ang araw. So everything's magnified. Kaya either negative or positive. Kaya nga, ang lagi mong tatandaan is tonality of your voice and the words that you use. Okay? You need to be calm, bro. So, syempre sabihin mo lang, pwede ba yun? Paano kung di niya ako respeto? Kasi pag ganyan, abusuhin ka niya. No, it's not, bro. They won't. Alam mo kung bakit? Kasi, ang babae, mas naintindihan nila pag sinasabi ng maayos kesa pasigaw. Kasi iba ang babae. Okay? Iba ang babae, ibang logic ng babae, iba ang babae umintindi kumpara sa lalaki. Ang lalaki kahit sigawan mo okay lang, di ba? Tapos sa mga sundalo, di ba? Sinasampal pa nga. Pero alam nila na pag may authority sa kanila, they need to follow whatever it is. So tayo, we need to train our mind to be stoic, di ba? Hindi tayo pwede mag-complain eh. Pero syempre dapat andun pa rin yung respeto mo sa sarili mo and at the same time yung boundaries na dapat maintindihan ng mga babae. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time and bye-bye.